Sapagkat ang lahat ng makamundong bagay, ang masasamang hilig ng laman, actually connected to sa lesson natin no Sunday service. Connected siya doon. Pero na-prepare ko na siya last week pa. Wala pa yung Sunday. Wala pa nung Sunday. So nagawin ako, connected pala yung parang continuation siya, or parang connected siya. Ay, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mga mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Ayan ang sabi sa 1 John chapter 2, verse 16. Ano ang pinanghahawakan mo ngayon? Maaaring pera, pangarap, relationship. Maraming bagay tayo pinanghahawakan. Iba-iba tayo ng pinanghahawakan sa buhay. Pero syempre, ang pinakamagandang panghawakan ay ang pangako ni Lord. Amen. Madalas akala natin, yung pinanghawakan natin ay blessing kasi ang saya natin. Pero sa umpisa lang pala yun. Yun pala ay trick lang ng kaaway. Tapos kapag nahihirapan na tayo, kahit na nasasaktan na tayo, pinanghahawakan pa rin natin. Bakit kaya? Kasi iniisip natin, sayang, naglaan tayo ng oras doon, naglaan tayo ng pera, naglaan tayo ng effort doon sa pinanghahawakan natin na bagay na yun. Pero biglang, in the end, nahihirapan na tayo. In the end, hindi pala yun yung para sa atin. Pero minsan hirap pa rin tayo bitawan yung bagay na yun. Yung talagang kaloob ni Lord. So, imbis na manghinayang tayo sa anong mas nakakapanghinayang? Anong mas sayang? Huwag ka namang hinayang. Yung magandang future na pinlano ni Lord o yung pinangahawakan natin na hindi naman para sa atin? O yung pinangahawakan natin na nag-focus ng paglayo natin kay Lord? So, sabi sa Kawikaan, chapter 14, verse 12, maaaring sa tingin mo, ang daang tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. We hold on tightly to the things that we want, to the point na nasasaktan na tayo. Pinipilit natin yung gusto natin, pero hindi naman pala yun yung kailangan natin. Pinipilit natin yung gusto natin, pero ayun pala yung sisira sa atin. Kaya, lagi natin alalahanin. Never magbibigay si Lord God ng bagay sa'yo na magiging sanhi ng paglayo mo sa Kanya. Never. Ba't ibibigay ni Lord God yun kung yan pala yung maglalayo sa'yo sa church? Diba? So, lagi natin isipin yung mga pinanghawakan natin ngayon. Ano yung bagay na ang dami nating pinaglalaanan ng oras sa araw-araw? Ayun yung pinanghawakan natin. Yung bagay na yun ay kaloob ba ni Lord or kaloob lang ng mundo? Kaloob ba yun, kagustuhan ba yun ni Lord para sa atin or kagustuhan lang natin para sa sarili natin? Bibigyan ka ni Lord ng pagsubok sa buhay para ma-shape yung character mo. Oo, yung mga pagsubok natin sa buhay galing yan kay Lord kahit na nahihirapan tayo. Pero yun naman ay para ma-shape yung ating character, para mas tumatag ang ating faith. Pero yung bagay na pinanghawakan mo, na hirap ka na, baka sabi mo, pagsubok to ni Lord. Pero hindi pala, kasi yan pala yung nagkukos sa'yo ng paglayo mo sa Kanya. Pero yung mga pagsubok na binibigay ni Lord, hindi yan magkukos ng paglayo mo sa Kanya. Yan pa yung magkukos sa'yo na mas tumatag yung faith mo. Magkaiba yun. Kaya lagi natin evaluate, galing ba to kay Lord o hindi? Galing ba to kay Lord or sa mundo? So, paano natin malalaman? Merong 4 na points dito. How to know if it is from God. Number 1, it aligns with God's Word. Naka-align sa Bible, naka-align sa Scripture. Mahalaga talaga na nagbabasa tayo ng Bible. Sabi dito sa Mga Gawa, chapter 17, verse 11, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-Berea kaysa sa mga taga-Thessalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itunuturo nila Pablo. At araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan upang alamin kung totoo nga ba ang mga sinasabi ni Pablo. So nakikinig sila kila Pablo, may tinuturo sa kanila si Pablo, and araw-araw, after nila makinig, isi-search nila sa Bible, totoo ba yun? Isi-search nila kung fake news ba yun? So tayo, di ba kapag may naririnig tayong balita, tinatanggap ba natin agad? Di ba, sinesearch natin baka fake news? Baka AI. Baka AI, di ba laganap ang AI ngayon? Parang kahit saan ka mapunta, Facebook, TikTok, Instagram, lahat AI. Nakakatamad na mag-social media, pero okay na rin yun para tamarin ka na mag-scroll, di ba? Kasi puro hindi naman totoo yung nakikita mo eh. Nakakatamad na. Mas mabuti pang lumabas ka na lang ng bahay. Ayan yung totoong mundo. Kasi sa
So, ayun, nakikinig sila kila Pablo at kino-confirm pa nila sa Bible kung totoo nga ba lahat ng sinasabi nila. Hindi lang sila basta tanggap ng tanggap, ay sige, sabi ni Pablo. Eh di totoo yun, siya na nagsabi nun eh. Hindi ganun. Pero kung si God na mismo yung nagsabi, yun talaga totoo na yun. Pero kung sa tao nang galing, i-confirm natin palagi sa Bible kung totoo, kung naka-align. Kunyari, partner mo, sabi niya Christian siya, or hindi mo pa sure, tapos may sinabi siya, ayon sa Bible, dapat gawin natin to. Confirm mo muna. Hindi porket sinabi niya, susundin mo agad. Kapag alam mo ang Word of God, the next time na may ibibigay sa iyo ang mundo, maaalala mo, ay hindi ito galing kay Lord. Kasi sabi sa Bible ganito, sabi sa Bible ganyan. So alam mo kung galing ba kay Lord yung bagay na yun o hindi kapag nagbabasa ka ng Bible. Magiging sigurado ka kasi ang Bible ang katotohanan. Nandito lahat. And ayun yung number 1, it aligns with God's Word. Naka-align siya sa Scriptures, sa Bible. Number 2, paano malaman kung kalooban ni Lord yung pinangahawakan mo? It produce good fruit. Sabi sa Mateo chapter 7 verse 20, kaya nga makikilala ninyo ang mga bulaang propeta sa kanilang mga gawa. Ganon din sa ating mga tao, makikilala mo yung tao based sa actions niya. Di ba sabi, action speaks more than words. Kaya mas maniniwala ka sa tao based sa kanyang mga ginagawa kaysa sa lahat ng mga sinasabi niya. A good tree produces a good fruit. Alangan naman nagtanim ka ng apple tree tapos yung bunga niya pineapple. O, iba naman yun. Dapat, i-check natin yung mga bagay na pinanghahawakan natin. Does it produce a good fruit? Check mo rin yung sarili mo. Habang patuloy mong pinanghahawakan yung bagay na yan, kung ano man yan, kumusta yung actions mo? Good or bad? Pinanghahawakan mo yung pera, nagagamit mo ba sa mabuti o sa masama? Pinanghahawakan mo yung relationship na yan, yung actions mo nagiging mabuti ba or masama? Napapalapit ka ba kay Lord or napapalayo? So, i-evaluate natin yung pinanghahawakan natin at yung sarili natin. Kung kaloob ba talaga siya ni Lord God. Dapat, kung kaloob ni Lord God yan, it produces good fruit. Mabuti ang bunga ng mga nangyayari, mabuti yung nagiging actions mo, gano'n. So, ayun yung pangalawa, it produces good fruit. And number 3, it reflects God's wisdom. Paano ba malaman yung God's wisdom? Sabi sa Santiago chapter 3 verse 17, ngunit ang taong may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Maibigin siya sa kapayapaan, mahinahon, masunurin, puno ng awa at kabutihan, walang pinapaboran at hindi nagkukunwari. So ayan yung wisdom of God. Kapag ang tao daw ay merong wisdom of God, ayun yung characters niya. Naibigin siya sa kapayapaan. So kapag yung partner mo, puno na lang kayo away ng away, araw-araw nag-aaway, diba nakakapagod yun? Hindi na yun wisdom of God. Mapapaisip ka na, ano ba talaga itong relationship na to? Hindi ba dapat magkakampi kami? Hindi ba dapat meron kaming kasunduan? Inaayos namin yung problema namin, imbes na ang nangyayari, iniisip nyo na lang kung sinong tama, sinong mali, imbes na solusyonan nyo kung ano yung problema. So, evaluate natin palagi. Kasi, ganyan yung magiging character natin kapag tama ang pinangahawakan natin. And another example, a place where you don't belong. Kapag pinagsisiksikan natin yung sarili natin sa isang lugar na hindi naman tayo dapat nandoon, minsan kailangan natin magpanggap. Halimbawa, group of friends, lahat yan mga elite, lahat mga mayayaman. So, gusto mo maki-blend in. So, parang kailangan mo magpanggap na mayaman ka din. Kailangan mo magpanggap na sikat ka, ganyan-ganyan, para maging kaibigan mo rin sila. Pero, hindi ka naman para dun. Ginawa ka ni Lord para sa ibang purpose, para sa ibang lugar. So, kung saan ka talaga ginawa ni Lord God, hindi mo kailangan magpanggap. Sinasabi ni Lord God, anak, nahihirapan ka dyan, ba't mo kasi pinipilit sarili mo dyan? Hindi naman kita ginawa para dyan eh, para dito ka. So, wag natin ipilit yung sarili natin sa lugar na hindi naman tayo doon ginawa ni Lord God. Hindi naman tayo para doon. Kasi kung para doon talaga tayo sa isang bagay na yon or lugar na yon, hindi natin kailangan magkunwari. Tapos meron tayong peace of mind. At meron tayong malinis na pamumuhay. Ayun yung wisdom of God.
lagi isipin natin kung nasan man tayo or kung ano yung pinangahawakan natin or yung pangarap natin, lagi isipin natin yung wisdom of God. Meron bang kapayapaan dito? Nagpapanggap ba ako dito? Or kaya ko maging true self ko? Ganun. And then lastly, it glorify Christ. Sabi sa Juan chapter 16 verse 14, "Pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo." So yung mga bagay na pinangahawakan natin, malalaman natin kung galing kay God kapag nagbibigay karangalan sa Kanya. Kapag galing kay Lord God, mas lalong mong makikilala si Lord at mas lalong lumalalim ang faith mo. And, sige, halimbawa ulit sa isang partner. Or, halimbawa, getting to know pa lang kayo, ganyan. Mapapansin mo kapag yung tao, kada may blessing siya, lagi niya sinasabi, "Thank you, Lord." Or, every time na may pinagdadaanan kayo, mapapansin mo, sinosurrender niya kay Lord and nagpe-pray siya. Ganon. Malalaman mo kapag yung bagay na yan para kay Lord, ay galing kay Lord yan, binigyan ni Lord yan para sa'yo, at hindi yan galing sa mundo, kapag mas lumalalim yung faith mo, kapag mas lalo kang lumalapit sa Kanya, kapag nag-glorify si Christ. So let's be careful. Alamin mong maigi kung yung pinangahawakan mo ay galing ba talaga kay Lord. So may mga magtatanong siguro, ano ngayon kung hindi galing kay Lord? Ano ngayon kung tanggapin ko yung binibigay ng mundo? Alam nyo, hindi naman tayo pinagbabawalan ni Lord God na mag-enjoy. Pero alamin nyo rin na kapag galing sa mundo, kapahamakan yung dulo niyan. Kasi wala namang gray line. It's good or bad. Yun lang, good or bad. So pili tayo sa good plan ni Lord or sa bad na gusto ng mundo. Sabi sa John 1 chapter 10 verse 10, "Dumarating ang magnanakaw upang nakawin at patayin ang mga tupa." So tayo yung mga tupa. "Kamatayan at pagkawasak ang dala niya sa kanila. Ngunit ako'y naparito upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap." So ayan yung sabi ng Bible. Yung mundo, ang gusto nila ay sirain tayo. Lalo na 'di ba kapag sa internet, ang daming konting mali mo lang, ang dami ng bash. Kapag nag-post ka, ang dami ng mambabash sa'yo, ang dami ng pupuna sa'yo. Kapag nag-join ka ng trend, tapos may mali kang ginawa sa trend na yun, mapapansin ka nila, tapos magkakaroon ka ng haters. So, mas mabuti pa na wag na lang tayo makiayon sa kanila kasi ang dami nilang napapansin, ang dami nilang masasabi kahit anong gawin natin. Pero sabi naman sa Salmo chapter 18 verse 30, "Ang pamamaraan niyo, O Diyos, ay walang kamalian. Ang inyong mga salita ay maaasahan. Kayo'y katulad ng isang kalasag sa mga kumakanlong sa inyo." Kapag nandun tayo sa pamamaraan ni God, meron tayong protection. Kapag nandun tayo sa mundo, nandun tayo sa kapahamakan. So, piliin natin. Gusto natin sa plano ni Lord na meron tayong protection or gusto natin sa gusto ng mundo na puro paghihirap, puro kasamaan. So, yun yung promise ni Lord. Kapag nandun tayo sa plano ni Lord na walang kamalian, maaasahan natin tayo ay safe. So, paano ulit natin malalaman kung galing kay Lord? Number 1, tanungin mo sa sarili mo, naayon ba to sa salita ng Diyos? Or baka naman naayon lang sa mundo? Pero hindi pala sa... Ayun yung tanong. Naayon ba sa salita ng Diyos? Number 2, maganda ba ang bunga nito? Kasi baka maganda lang yung pakiramdam, pero pangit pala ang bunga. So, tanungin mo kung maganda ba ang bunga nito. Hindi pwedeng maganda lang sa pakiramdam. Kasi sa umpisa lang yan eh. Yung feelings na yan mag-fade yan. Kaya tanungin natin palagi, yung bunga, hindi yung feeling. Anong bunga? And then number 3, sumasalamin ba ito sa karunungan ng Diyos? O baka naman sa sariling karunungan mo lang yan? Tayo, ito lang yung karunungan natin, tuldok lang. Yan lang yung alam natin. Yung karunungan ni Lord God, sobrang laki. Hindi natin maiintindihan yung karunungan niya. Kasi syempre siya ang Diyos. So, dapat sumasalamin sa karunungan ng Diyos, yung pinangahawakan natin. And then lastly, nagbibigay karangalan ba ito sa Diyos o baka sarili mo lang yung napaparangalan?
or yung ibang tao? Yung mga ginagawa natin, napaparangalan ba natin si Lord God or yung sarili lang natin napaparangalan natin? And in conclusion, huwag niyong tularan. Sabi sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. So, bago pala natin malaman yung plano ni Lord God, kailangan muna natin na magpabago sa Kanya. Kailangan ma-shape muna tayo kung sino yung tao na naaayon dun sa plano na yun. Hindi naman pwedeng ibigay ni Lord God yung plano na yun para sa atin nang hindi tayo handa. Kailangan ma-shape muna kung sino tayo, kailangan maging strong tayo para maayos yung pag-handle natin sa ibibigay ni Lord God sa atin. So, huwag tayo gagaya-gaya sa mundo. Hindi naman mahalaga na join lang ng mga uso, mga trend. Mas maganda, kasi yung mga trend, ano yan eh, napapanahon lang. Iba yung trending ngayon, iba yung trending bukas, iba yung trending sa susunod. Pero yung plano ni Lord God, hindi pa bago-bago. Yung plano ni Lord God, yan na yun, permanent at perfect yan. And sabi sa Mateo chapter 6 verse 33, subalit pagsikapan muna ninyong gawin kung ano ang mahalaga sa kaharian ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. At lahat ng mga pangangailangan ito ay pagkakaloob niya sa iyo. So ayun muna yung gawin natin. Bago natin alamin kung ano yung plano ni Lord God, dapat unahin muna natin, kilalanin si Lord God. Doon muna tayo, gawin muna natin yung mga kapuri-puri sa Kanya. Unahin muna natin yung Kanyang kaharian. And then, lahat ng mga kailangan natin na ibang bagay, kusa na yung darating sa atin. Kasi minsan gusto natin ito, pero hindi naman pala natin kailangan. Si Lord God, alam niya kung ano yung kailangan natin. And ayun yung ibibigay niya sa atin. Minsan hindi natin gusto, pero ayun yung kailangan natin. And then, kung hindi naman natin alam, halimbawa, nag-pray ka na, nagbasa ka na ng Bible, pero naguguluhan ka pa rin kung kalooban ba ito ni Lord God. Mainit talaga dito sa harap. So, kung nag-pray ka na, nagbasa ka na ng Bible, pero nagugulahan ka pa rin, sinasabi mo sa sarili mo, hindi ko pa rin sure kung kaloob ba ito ni Lord God. Ayoko pang bitawan kasi baka mamaya, galing to kay Lord, tapos binitawan ko, sayang naman. So kung ganon, naguguluhan ka pa rin, hindi masama magtanong o manghingi ng wisdom from other people, lalo na kala pastor at pastora. Mag-ingat ka rin, syempre, kung kanino ka manghihingi ng advice. Baka naman manghingi ka ng advice sa barkada lang, mali rin naman yung turo niyan. Tsaka alam nyo ba, nasa Bible din na mahalaga na nanghihingi tayo ng advice. Yun ay makikita sa Kawikaan, chapter 11, verse 14. Sabi, kung walang gumagabay, babagsak ang bansa. Ngunit tiyak ang kaligtasan kung maraming tagapayo. Halimbawa, yung Pilipinas, di ba, bumabagsak na. Bakit kaya? Marami namang tagapayo, pero mali rin kasi yung mga tagapayo. Nagkampihan na sila. So tayo, kung hindi na natin alam yung gagawin natin or naguguluhan tayo kung kaloob ba ni Lord God to, nanghingi tayo ng payo sa trusted people, sa church, sa mga pastor. Hindi yung nanghingi tayo ng payo kung kanino lang natin gusto, ay mas komportable ako mag-open up sa kanya na lang. Pero mali pala yung payo niya. Kaya, gano'n. Piliin natin kung ano yung plano ni Lord. Panghawakan natin yung kanyang salita. Kasi dito mo makikita kung plano ba ni Lord God yan or hindi. At kapag may inalis si Lord God na bagay sa buhay mo, maniwala ka na para yun sa ikabubuti. Baka iyak-iyak ka, Lord, bakit mo siya inalis sa buhay ko? Mahal na mahal ko siya. Akala ko na yung para sa akin. Pero hindi mo alam plano pala ni Lord God yun kasi meron lang siyang tinuro sa iyo. Tapos, okay na, naturo na sa iyo yung bagay na yun. Hindi ka talaga doon mag-i-stay. Para ka pa doon sa tao na talagang tinalaga niya para sa iyo. Kasi kung hindi ka dadaan sa proseso, tapos napunta ka na doon sa plano ni Lord, hindi mo mahahawakan ng maayos yung plano ni Lord. Kasi hindi ka ready. Kasi hindi na-shape yung character mo. Kaya, sabi naman sa
na verse, Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga planong inilaan ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga plano para sa ikabubuti ninyo at hindi sa ikakasama ninyo, at mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ayan yung plano ni Lord. Hindi ka pahamakan. Yung plano ng mundo, sa umpisa lang siya masaya, sa umpisa lang maganda. Yung plano ni Lord, siguro may challenge sa umpisa, pero pangmatagalan, yan yung perfect na plano ng buhay, na para sa buhay natin. Yun yung gusto ni Lord God para sa atin. Alam ni Lord God kung ano yung the best para sa atin. Kaya kapag may nangyari sa atin, may inalis si Lord God, maniwala tayo, it's for our best. Kapag may pagsubok, maniwala tayo na may good reason bakit ito nangyayari sa atin. So, halimbawa, may tao na nag-offer sa iyo ng magandang kinabukasan, pero kailangan mo gumawa ng kasalanan. Diba, may tao lumapit sa iyo, gawin mo lang to, ang scam ka, kasi yaman ka, malaki yan, instant money yan, pag scam ka. So, pipiliin mo ba yun, or pipiliin mo yung plano ni Lord na hindi mo kailangan gumawa ng kasalanan para yumaman? So, pipili lang tayo, good or bad, kaloob ng Diyos o kaloob ng mundo. So, ayun lang po yung gusto ko i-share sa inyo. Thank you so much sa attention. Inviting to God,